Ang panday na kinatakutan sa Capiz sa bayan ng Panitan sa Capiz, may isang matandang panday na kilala sa pangalang Mang Carlo. Hindi siya basta-bastang panday, ang mga hinuhulma niyang bolo, itak, sibat, at kahit palakol ay sinasabing may taglay na kakaibang tibay. Ngunit sa likod ng kanyang husay, may bumabalot na takot ang mga tao sa kanya. Hindi siya lumalabas ng bahay tuwing umaga, hapon na kung siya'y lumalakad patungo sa kanyang lumang pandayan sa gitna ng palayan, at kadalasan ay gabi na kung siya'y nagbabalik, laging may daladala siyang sako, hindi malaman kung anong laman, mabigat kung siya'y maglakad, at hindi umiimik kahit kinakausap. Ayon sa mga matatanda, may mga pagkakataong may naririnig na malalakas na hampas ng martilyo mula sa kanyang pandayan kahit 10 oras ng gabi. Wala raw kuryente sa lugar ng kanyang bahay, pero may nagsasabing may pulang apoy na pumupuslit mula sa bintana kapag siya'y nagtratrabaho. Hindi usok ng karaniwang panday, parang usok na may amoy na burog na karne at nasusunog na balat. Isang araw, isang binatilyong mekaniko na si Ruel ang napadpad sa kanilang lugar para ayusin ang isang tractor na pagmamay-ari ng tiyuhin niyang si Mang Berto. Ang bahay ni Mang Berto ay di kalayuan sa pandayan ni Mang Carlo. Iwasan mo lang yung bahay na yon, bilin ng tiyuhin. Kung magkaaberya ka, huwag mong tatawagin si Carlo. Hindi ba't panday siya? Baka makatulong kung may problema sa mga bakal, sagot ni Ruel. Oo, pero hindi mo alam kung anong klaseng panday siya. Pagkalipas ng 2 araw ng trabaho, naubusan si Ruel ng tornilyo para sa tractor. Gabi na, at sarado na ang mga tindahan sa bayan. Wala siyang mapuntahan kundi ang kaisa-isang lugar na maaaring may reserbang bakal, ang pandayan ni Mang Carlo. Dala ang maliit na flashlight, tinungo niya ang lugar. Nang makalapit siya, narinig niya ang palahaw ng martilyo at putok ng apoy. Humahangos ang kanyang dibdib, pero kailangan niya ng tornilyo. Magandang gabi po, sigaw ni Ruel mula sa labas. Walang sumagot, pwede po bang humingi ng ilang tornilyo, kahit bayaran ko? Tumigil ang tunog ng martilyo, bigla ring naglaho ang pulang apoy mula sa bintana, bumukas ang pintuan, at lumabas si Mang Carlo. Nakasuot ito ng itim na apron na may bahid ng tuyong dugo, at may hawak na bakal na tila pinakintab sa apoy. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ng matanda. Ilang tornilyo lang po sana, yung pang-tractor, sagot ni Ruel. Baka sa mukha ang kaba. Tumango si Mang Carlo at bumalik sa loob. Ilang minuto ang lumipas bago ito muling lumabas. Hawak ang isang maliit na garapon na puno ng maliliit na tornilyo. Ibinigay ito kay Ruel nang hindi nagsasalita. Maraming salamat po. Magkano po? Alok ni Ruel. Hindi mo na kailangang bayaran, pero may kapalit. Kumunot ang noo ni Ruel, basta't huwag mong ibubuhos ang laman ng garapon sa lupa. Isa lang ang kailangan mo, yun lang ang kunin mo. Huwag mong susuwain. Tumango si Ruel, bagamat magkahalong takot at pagkalito ang nararamdaman niya. Pag-uwi, ginamit niya ang isang tornilyo mula sa garapon. Pagkakabit, gumana agad ang makina ng tractor. Natuwa si Mang Berto. Ayos yan. Saan mo nakuha ang pyesa? Kay Mang Carlo po, napakunot ang noo ni Mang Berto. Sinabihan na kita. Nagkulang po kasi, wala na akong ibang mapuntahan. Ilang gabi ang lumipas, hindi mapakali si Ruel, paulit-ulit siyang nagigising, tila may kung anong gumagapang sa ilalim ng higaan niya. Minsang nagising siya sa tunog ng metal na kinaladkad sa lupa. Pagbukas niya ng ilaw, wala siyang nakita. Hanggang isang gabi, nagkamali siya, nahulog ang garapon ng tornilyo, at maraming piraso ang bumagsak sa lupa. Kinuha niya agad, pero hindi lahat ay nahanap niya. Pagkalipas ng hating gabi, may narinig siyang katok sa bintana. Lumapit siya, wala siyang nakita kundi dilim. Bumalik siya sa higaan, pero hindi pa siya nakakapikit nang marinig ang pugiling ng metal sa labas. Sumilip siya. Sa harap ng bahay ay may nakatayong lalaki, hawak ang isang mahabang itak na tila gawa sa bagong pulidong bakal. Ang katawan nito'y baluktot, hindi natural ang galaw ng mga kasukasuan. 1, 2, 3, 4 na beses itong humakbang pabalik-balik sa harap ng bahay.
Kinaumagahan, hindi lumabas si Ruel, dinalaw siya ni Mang Berto, at nadatnan siyang nakahandusay sa sahig, walang gallows, walang dugo, pero bukas ang kanyang bibig, tila may isiniksik na metal sa loob. Nang silipin ito ni Mang Berto, isang tornilyo ang nakaipit sa pagitan ng kanyang dila at ngala-ngala, at sa kanyang kama, nandoon pa rin ang garapon, kalahati ng laman nito ay wala na. Matapos matagpuan si Ruel na patay sa loob ng kanyang silid, naging usap-usapan ang kanyang sinapit, walang nakakita ng palatandaan ng sapilitang pagpasok, wala ring bakas ng dugo, ngunit ang tornilyong nakita sa kanyang bibig ang siyang bomb-alot ng takot sa buong baryo. Pinilit ng mga pulis na ipa-autopsy ang katawan, pero misteryosong nawala ang bangkay sa punerarya pagkagabi ng pagkamatay nito. Hindi to gawa ng tao, bulong ng mga matatanda habang palihim na tumitingin sa direksyon ng pandayan ni Mang Carlo. Simula nang mamatay si Ruel, hindi na muling nakita si Mang Carlo sa palengke o sa kapatagan, laging sarado ang kanyang pandayan, pero tuwing hating gabi, muling naririnig ang mga hampas ng bakal at putok ng apoy, tila ba may ginagawang bago, o muling binubuo. Si Elma, isang dalagang namamasukan sa Karatig Baryo bilang mananahi, ang pinsan ni Ruel, matapos ang libing, nawala ang bangkay, hindi siya tumigil sa pagtatanong kung ano talaga ang nangyari, hindi siya naniniwalang basta na lang ito namatay ng walang dahilan, nais niyang alamin ang totoo. Si Mang Carlo lang ang huling taong kinausap ni Ruel, ani Elma sa tiyuhing si Mang Berto, may kinalaman siya rito. Basta wag kang lalapit sa kanya, hindi mo naiintindihan ang pinasok mo, sagot ng matanda, kung matapang ka, wag mo akong isama dyan. Pero hindi na napigilan ni Elma ang sarili, gabi ng Sabado, dala ang maliit na flashlight at kutsilyong panluto, tahimik siyang nagtungo sa pandayan, sariwa pa ang mga yabag ng takot sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niya ang sariling lakasan ang loob, nais niyang makuha ang garapon ng tornilyo na iniuwi ni Ruel, kung nandoon pa, o kahit anong ebidensyang maaaring magpaliwanag sa nangyari. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at langit-ngit ng kawayan sa hangin ang maririnig, sa likod ng makakapal na damo at kawayanan, tanaw niya ang pandayan, bukas ang pintuan, maliwanag sa loob, tila may naglalagablab na apoy sa pugon. Tumalo ng puso ni Elma, may tao sa loob, dahan-dahan siyang lumapit, dunga siya sa bintanang kahoy at nakita si Mang Carlo, nakaupo ito sa harap ng apoy, may inaapakan sa sahig, isang bakal na hugis tao. Hindi ordinaryong panday ang matanda, hindi lang basta gumagawa ng itak si Mang Carlo, tila gumagawa siya ng katawan. Mga bakal na braso, daliri, binti, at ulo ang nakahain sa gilid ng kanyang mesa, ang iba ay may bahid ng balat, ang iba naman ay may sugat, pero hindi ito galing sa tao, parang ginaya lang mula sa sugat ng isang nilalang. Sa sulok ng pandayan ay may malaking kahon, yari sa lumang kahoy na may lock na bakal, tumutulo ang likido mula rito, at ang sahig sa ilalim ay may marka ng kalawang, o dugo, nang biglang mapalingon si Mang Carlo, na paatras si Elma. Pero hindi siya nakita, mabilis siyang umatras sa kawayanan at nagkubli, tangan ang takot, nanginginig ang kanyang tuhod, napansin niyang may dumaan na malamig na hangin sa kanyang batok, huminga siya ng malalim at saka tuluyang tumakbo pabalik sa bahay nila Mang Berto. Kinabukasan, agad niyang kinausap ang dating sundalo na si Tomas, isa sa mga kilalang galit sa kakaibang gawain sa kanilang bayan. Hindi na to normal, ani Tomas, kung totoo ang nakita mo, kailangan nating silipin yang kahon sa pandayan niya. Hindi natin alam kung anong meron sa loob noon, sagot ni Elma, pero may likido, parang dugo, at may hugis katawang nililikha. Nagkasundo silang bumalik sa pandayan ng gabi ring iyon, dala ang baril ni Tomas at sulo. Pagdating ng gabi, maingat silang lumapit, tulad ng dati, bukas ang pintuan, wala si Mang Carlo. Tahimik, pero mainit ang paligid, tila ba katatapos lang ng matinding pag-init ng apoy, pumasok silang dalawa.
Ang mga piraso ng katawan na nakita ni Elma noong nakaraang gabi ay wala na, ang mesa ay malinis, ang pugon ay may baga pa, pero walang apoy, ang kahon ay naroon pa rin, ngunit may susing nakasabit sa tagiliran. Hinugot ito ni Tomas, dahan-daang binuksan ang kahon. Pagkambukas nila, bumungad ang isang kakaibang nilalang, parang katawan ng tao, pero ang balat ay bakal na may halong laman, wala itong mata, wala rin itong bibig, ngunit may mga tornilyong nakabaon sa magkabilang sentido nito, at mga marka ng pagputol sa tagiliran, tila kinabit lang ang mga bahagi mula sa ibang katawan. Biglang kumilos ang nilalang, bumangon ito mula sa kahon, animoy isang makina na inutusan ng hindi kilalang lakas, bumunot ng baril si Tomas at nagpaputok, isang tama sa balikat, dalawa sa dibdib. Pero hindi ito napatigil, hinampas nito si Tomas, tumilapon ang lalaki sa dingding, at nawalan ng malay. Napaiyak sa takot si Elma habang pinilit takpan ang kanyang bibig, ngunit bago pa man siya maabot ng nilalang, biglang tumunog ang kampana mula sa simbahan ng baryo. Parang pinigilan ang nilalang ng tunog, napaurong ito, tumingala sa kisame na tila nabingi, at biglang tumigil sa paggalaw, bumagsak ito sa sahig ng parang walang lakas, agad na nilapitan ni Elma si Tomas at pinilit buhatin palabas, nang makalabas sila sa pandayan, narinig niya ang yabag ng matandang si Mang Carlo mula sa kagubatan, "Hindi pa ako tapos," bulong ng boses sa dilim. Kinabukasan, usap-usapan na naman ang pandayan ni Mang Carlo, may mga nagsasabing narinig daw nila ang malalakas na kalabog sa gabi, may ilan namang nagsasabing may nakitang 2 taong duguan na tumakbo palabas mula roon. Si Elma at Tomas, parehong sugatan at nanginginig pa sa takot, ay nagkukubli sa bahay ni Mang Berto, nakabalot ng benda si Tomas sa noo at braso, habang si Elma ay halos hindi makakain, hindi siya makalimot sa nakita, ang nilalang na bakal na may balat, ang mga tornilyo sa ulo nito, ang lakas na hindi kayang tumbasan ng tao. Hindi yan basta imbensyon, isa yang nilalang, gawa sa laman at bakal, bulong ni Tomas, at hindi lang isa ang ginagawa niya, tingin ko, marami pa siya. Napalunok si Elma, kung ganon, kailangan nating pigilan si Mang Carlo, bago pa niya tuluyang mabuo kung ano man ang binabalak niya. Nang gabing iyon, muli nilang tinungo ang pandayan, pero hindi upang umatake, kundi upang manmanan, dala nila ang isang luma ngunit gumaganang kamera na may infrared vision na hiniram ni Tomas mula sa lumang kaibigan niyang photographer, ang plano, kunan ng video ang ginagawa ni Mang Carlo at iharap ito sa barangay. Alas 12 ng hating gabi, nakatago sila sa likod ng puno ng mangga, may tanaw sa bintana ng pandayan, sa loob, muling nakita si Mang Carlo, ngunit hindi na siya nag-iisa. May 2 anino na tila kasama niya, parehong kalbo, walang kasuotan, at may mga tornilyong nakabaon sa katawan, hindi ito mga taong buhay, at lalong hindi mga normal na nilalang, habang pinapainit ni Mang Carlo ang matulis na piraso ng bakal, isa sa mga nilalang ang sumusuporta sa katawan ng isa pang bagong proyekto. Ang katawan na iyon ay hindi pa buo, pero malinaw na isa itong kabuoang figura ng tao, may balakang, dibdib, leeg, at isang kamay, ngunit ang ulo ay wala pa. Sa lamesa ay may nakahandang bungo, may halong bakal sa batok at tila pinipilit buuin mula sa pinagtagpi-tagping bahagi. Kaya pala nawala ang bangkay ni Ruel, bulong ni Elma. Ginagamit ni Mang Carlo ang mga bahagi ng bangkay upang lumikha ng mga nilalang, hindi lang ito basta kasangkapan, ginagawang sandata, tagapagsilbi, at baka higit pa. Kinabukasan, isinapubliko ni Tomas ang video sa pulisya, ngunit huli na ang lahat pagdating nila sa pandayan upang salakayin ito kinabukasan, wala na si Mang Carlo, wala na rin ang mga nilalang, malinis ang pandayan, walang bakas ng dugo, walang pugon, at ang buong lugar ay parang hindi kailanman ginamit sa kakaibang layunin. Linis militar, sabi ni Tomas, parang nilinis gamit ang apoy, o ginamit ang mga nilalang para sunugin ang lahat.
Nag-ikot sila, sa likod ng pandayan, may mga natirang itim na bakas sa lupa, parang mga yapak ng sapatos, ngunit metal ang tunog kapag tinatapakan. Sa tabi ng isang punso, may nakita silang isang garapon. Garapon ng tornilyo, na puno ng kaba si Elma, kinuha niya ito gamit ang panyo at isinilid sa bag. Ilang araw ang lumipas, tahimik ang baryo, pero hindi ang gabi. May mga ulat ng pagkalusko sa bubong ng mga bahay, paggulong ng bakal sa kalsada, at ilang pagkawala ng hayop. Isang umaga, natagpo ang patay ang matandang si Aling Remedios sa kanyang kubo. Wala ring bakas ng pilit na pasok, ngunit may tornilyo sa kanyang bibig, gaya ng kay Roel. Bumalik na sila, sabi ni Tomas, o baka hindi talaga sila umalis. Inipon niya ang ilang mga kabataang dating scout, kabilang ang bar akong si Rene at tahimik ngunit matalinong si Orly. Itinatag nila ang Bantay Baryo, isang lihim na grupo na ang layunin, hanapin at wasakin ang mga bakal na nilalang, at itigil ang di makatarungang gawain ni Mang Carlo. Samantala, sa isang lumang kuweba malapit sa masukal na bahagi ng kagubatan, nakatayo si Mang Carlo sa gitna ng mga apoy at bakal. Sa paligid niya ay mga nilalang na yari sa pinagtagpi-tagping laman at bakal, pawang tahimik ngunit naghihintay ng utos. May hawak siyang nililok na ulo, ito ang nawawalang bahagi ng isang mas malaking nilalang, higit na mas mataas, mas matikas, at mas mabangis. Matagal ko na kayong inipon, bulong ni Mang Carlo sa kanyang likha, panahon na para gisingin ang una kong anak, idinugtong niya ang ulo sa katawan gamit ang nagbabagang tornilyo, at sa unang beses, narinig sa loob ng kuweba ang mabagal ngunit malalim na hininga, buhay ka na, wika ni Mang Carlo, at sa iyong kamay, uusbong ang panibagong lakas ng mga nilalang na bakal. Kinabukasan, habang naghahanda ng panggatong si Orly sa likod ng bahay ni Tomas, naramdaman niyang may malamig na presensyang lumapit. Tumingin siya sa palibot, wala, ngunit nang ibalik niya ang tingin sa harapan, may nakatayo na palang nilalang, kalbo, walang mukha, bakal ang balat na may ugat pa ng laman sa mga kasukasuan, napasigaw si Orly. Tomas, sigaw niya, kasabay ng pag-atres, naglabasan agad si Tomas at Rene, kapwa may dalang improvised na armas, isang itak na pinahiran ng asin at langis ng nyog, at isang poste ng kahoy na may nakausling pako, mabilis silang umatake. Tumalon si Rene at sinaksak ang nilalang sa tagiliran, tumunog ang tunog ng bakal na tila nabasag na banga, KLANGGG, ngunit tila wala itong epekto, hinampas siya ng nilalang, isang bagsak lang, at lumipad si Rene sa hangin, bumangga sa pader ng kubo, at napaatungal sa sakit. Si Tomas naman, mabilis na pinaikot ang itak at tinaga ang likod ng leeg ng nilalang, TSAKK, tumalab ito, napatingala ang nilalang at lumuhod saglit, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Orly, ang asin, sigaw ni Tomas, itinapon ni Orly ang isang maliit na botelyang may halong asin at pulang paminta, nang mabasag ito sa dibdib ng nilalang, napaurong ito, umatras at umatungal sa paos at kalaw-angin nitong boses, dito na sinundan ni Tomas at tinaga ng tuluyan ang batok hanggang sa tuluyang maputol ang ulo ng nilalang at bumagsak ito sa lupa, umaalingasaw ang amoy ng nasusunog na laman at langis. Hindi lang tayo pinagmamasdan, bulong ni Tomas habang hinihingal, tinitiktikan na tayo. Dito na nagtapat si Elma na habang natutulog siya kagabi, nakita niyang gumalaw ang garapon ng tornilyo sa loob ng kanyang aparador, parang may sariling buhay, nang buksan niya ito, wala na ang laman. May koneksyon ang mga yon sa isa't isa, sabi ni Orly, parang may sentral na pinagmumulan ng utos. Si Mang Carlo, sagot ni Elma, at ang malaking nilalang na ginawa niya, ang anak niya. Gabi ng ikatlong araw, tinunton ng Bantay Baryo, ang pinaghihinalaang taguan ni Mang Carlo, ang kuweba sa paanan ng bundok Bintugan, kung saan madalas makitang may asol na liwanag tuwing hating gabi, bitbit nila ang mga armas na hinaluan ng banal na langis, alcaitran, at pinagbasang tela ng pari mula sa simbahan.
Pagdating nila sa bungad ng kuweba, tahimik ang paligid, ngunit may mainit na alingas-ngas sa hangin, parang nagbabagang mga hangin sa impyerno, nang biglang bumangon ang tatlong bakal na nilalang mula sa lilam ng mga punong dapdap, lusob, sigaw ni Tomas. Nagkahampasan ng bakal sa kahoy, sigawan ng dugo at apoy, ang isang nilalang ay sumugod kay Rene, subalit agad niyang sinungaban ang braso nito gamit ang pako sa kanyang sandata, at tinulak ito sa apoy na dala ni Orly. SWOOOSHH, nagliyab ang nilalang, at tila langgam na nagpupumiglas habang unti-unting nauupos sa alkitran at langis. Ang isa namang nilalang ay hinampas si Tomas, pero mabilis siyang umiwas, at tinaga ito sa hita, tumagilid ito, ngunit bago siya makabangon, sinugod ni Elma at ibinaon sa dibdib nito ang itak nilang inihanda para sa puso ng mga nilalang, isang bakal na tila reaktor. Sumabog ang nilalang sa kinalalagyan nito, tumalsik ang mga bahagi ng katawan sa paligid, at nang itim ang bahagi ng kuweba. Ngunit lumabas mula sa kadiliman ang pinakamalaki, ang anak ni Mang Carlo. Mataas ito, lagpas tao ang laki, may 4 na braso, 2 ay yari sa kalawangin ngunit matitigas na tubo, habang ang iba'y parang tinubuan ng mga ugat ng laman, may itim na tornilyong nakabaon sa sentido at pulang mata na parang nagbabagang baga. Kayo ang sumire sa mga kapatid ko, ngayon, ako ang tagapuksa niyong lahat, anang tinig nito, malamig at paulit-ulit, parang may kasamang makina. Sumugod ito, agad sinipa si Tomas, tumilapon papasok ng kuweba, sumunod si Rene para saklalahan siya, ngunit sinunggaban siya ng isang kamay nito at inihampas sa bato. Elma, sa likod, sigaw ni Orly, hinagisan ni Elma ng bote ng gas ang likod ng nilalang, at pinaputok ito gamit ang flare gun, pumutok ang apoy sa likod ng nilalang, ngunit hindi ito bumagsak, sa halip, lalo itong nagalit. Humugat ito ng malaking piraso ng bakal mula sa kuweba at inihampas sa lupa, nabasag ang mga bato, lumindol ang paligid. Muling tumayo si Tomas, sugatan ngunit galit na galit, ito ang hangganan mo, demonyo ka. Tumakbo siya sa gilid, sabay tadyak sa bato para makaakyat sa taas ng kuweba, mula roon, tumalon siya at ibinaon ang itak sa batok ng nilalang, saktong-sakto sa pagitan ng tornilyo. Nagliyab ang paligid ng leeg nito, at nagsimulang umusok ang katawan, umatungal ang nilalang, nagpalag, at kalaunay na paluhod. Hinihintay ka niya, sa huli, bulong ng nilalang bago tuluyang bumagsak. Naiwan silang lahat na halos walang lakas, sugatan, ngunit buhay, ngunit bago sila makalabas ng kuweba, may narinig silang papalapit na tunog, mga yabag ng bakal, higit pa sa 5, napasulyap sila sa mas malalim na lagusan ng kuweba, sa dulo nito, may liwanag na pula, at isang aninong humahakbang, mas malaki pa sa huling nilalang, kasunod nito, mga silweta ng mas marami pa, hindi pa ito tapos, sabi ni Orly. Simula pa lang ito. Hindi pa man nakakahinga ng maayos ang grupo, muling umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang sunod-sunod na ang mga yabag ng papalapit na mga nilalang. Lumayo tayo sa bungad, sigaw ni Tomas habang pilit binubuhat si Rene na pilay ang isang binti. Nakahilera sila sa gilid ng kuweba, nagtago sa mga bato habang pinipilit magpahinga ang bawat kalamnan, ngunit hindi nagtagal, bumungad na ang isang bagong halimaw, mas malaki, mas mabangis. Ito ay wala ng bakas ng pagkatao, ang ulo nito ay yari sa pinagdikit-dikit na helmet, ang katawan ay balot sa mga chain ng makina at balat na tila niluto sa apoy, sa likod nito ay may nakausling bakal na tila mga spine, at sa dibdib ay pulang ilaw na kumikislap. Sa likod nito ay hindi 5 kundi 7 bagong nilalang, bawat isa'y may tig-iisang natatanging armas, isang may itak na bakal, isang may braso na palakol, isa'y may pakpak na metal. Orly, bitawan mo ang mga bomba, sabay-sabay, utos ni Tomas. Kinuha ni Orly ang 3 homemade explosive na gawa sa pulbera, basyo ng gas, at mga basag na bote, habang pinipigilan ng grupo ang mga nilalang na lumapit, inihagis ito sa gitna.
Sumabog ang harapan ng kuweba, tumalsik ang dalawa sa mga nilalang habang ang iba'y pansamantalang nabulag sa usok at apoy, ngunit ang mas malaking nilalang, ang utak ng grupo, ay tumayo pa rin, hindi natitinag. Hindi ito uobra kung isa-isa lang tayo, wika ni Elma, sabay-sabay nating atakehin. Isang matinding labanan ang sumunod, si Tomas, sugatan man, ay muling sumugod hawak ang itak na may langis, tumalon siya sa balikat ng isang nilalang at inundayan ito ng saksak sa mata, saka nag-slide pababa sa likod at tinaga ang leeg. Naputol ang ulo at tumilapon, ngunit sinunggaban siya ng isa pang nilalang sa paa. Dito na dumating si Rene, hawak ang poste na may dalawang matutulis na pako, tinuhag niya ito sa mukha ng nilalang, at saka sinabayan ni Orly ng sibat na may sinindihang dulo, umusok ito't nagliyab. Samantala, si Elma ay nakipagtagisan ng lakas sa isang nilalang na may kamay na palakol, paikot-ikot ang kanilang banggaan, bawat iwas ni Elma ay sinasamahan niya ng suntok sa dibdib gamit ang krusipihong balot sa puting tela na binendisyonan, sa ikatlong beses ng pag-iwas, napasadsad siya sa lupa, ngunit agad siyang bumunot ng maliit na itak na may batong alakdan sa dulo at isinaksak ito sa tuhod ng halimaw. Napaurong ito, at saka tuluyang sumadsad, sinaksak niya ito sa leeg, at saka binigwasan ng sulo. Ngunit ang tunay na bangungot ay ang pinakamalaking nilalang, ang utak, lumapit ito, binasag ang isang bato gamit lang ang kamao, at saka inihampas sa lupa. Tigilan nyo na ang paglaban, lahat ng ginagawa nyo ay may hangganan, anang malamig nitong boses. Ngunit biglang sumigaw si Orly, ngayon ang hangganan mo. Itinaas niya ang isang improvised na bomba, isang malaking garapon ng gasolina na may nabubuhay na uod ng tuyok, isang matandang paniniwalang insekto sa bundok na naglalason sa bakal. Hinagis niya ito ng buong lakas sa harap ng utak, nang sumabog ito, kumalat ang lason at apoy, at parang napaso ang buong katawan ng nilalang, napaatras ito, nagsimulang umusok ang mga kasukasuan. Pero hindi pa rin ito bumagsak, biglang lumitaw si Mang Carlo mula sa dilim, tanggan ang isang baston na may nililok na cross sa dulo, ngunit baliktad ang pagkakalagay. Mga hanggal, sigaw niya, hindi nyo naiintindihan, sila ang kinabukasan, sila ang magiging bagong lahi ng mga tagapagbantay. Sila ang magiging katapusan ng bayan, sagot ni Tomas, sabay hagis ng kutsilyong may bendisyong langis sa binti ni Mang Carlo. Tinamaan ito at napaluhod, ngunit itinaas niya ang baston at may binigkas na kakaibang wika, biglang nagliyab ang pader ng kuweba, mula roon, may lumabas pang tatlong bagong nilalang, mas mabilis, mas matulis ang katawan, at mukhang hindi gawa sa bangkay kundi sa buo at sariwang katawan ng mga tao. Mga tao yan, bulong ni Elma, ginamit niya ang nawawalang mga katawan. Nang malapit ng matalo ang Bantay Baryo, isang malakas na tunog ng kampana mula sa simbahan sa bayan ang sumabay sa hangin. Parang nalito ang mga nilalang, napaurong sila, nagsimulang mag-ingay na parang mga sirenang nasiraan ng mekanismo. Tuloy lang, sigaw ni Tomas, ang kampana, iyon ang kahinaan nila. Hinugot ni Rene ang radyo at tinawagan ang simbahan, Padre Armando, huwag niyong tigilan ang kampana, lakasan niyo pa. Tumunog ulit, tumilapon ang dalawa sa mga bagong nilalang, ang utak na kanina'y halos di matinag, ay nagsimulang manginig, pumutok ang isang mata nito, at bumagsak ang isang braso. Sinamantala ito ni Tomas, tumalon sa likod ng nilalang at binasag ang reaktor sa likod nito gamit ang martelyong bakal. Isang malaking pagsabog ang sumunod, bumulusok ang usok at apoy palabas ng kuweba, tumilapon ang lahat at ilang sandali tumahimik ang paligid, nang humupa ang usok, tanging si Mang Carlo ang natagpuan nila, bali-bali ang katawan, sugatan, ngunit buhay, wala pa tayo sa wakas, aniya habang dinodera ang dugo, may isa pang darating, ang una kong obra, ang tunay kong nilikha, ang may utak ng tao at kaluluwa ng bakal. Tumawa siya, basag, malalim, baliw.
Tahimik ang paligid matapos ang pagsabog, habang umiikot ang mga pandinig ni Elma, nararamdaman niyang tumatama ang bawat pintig ng puso sa kanyang sentido, amoy sunog, amoy dugo, amoy kalawang, at sa gitna ng lahat ng iyon, ang impit na halakhak ni Mang Carlo. Hindi pa, tapos, garalgal na wika ng matanda habang pilit na gumagapang. Sabihin mo na kung ano pa ang binabalak mo, sigaw ni Tomas habang itinutok ang baril sa noo nito. Ngunit ngumisi si Mang Carlo, duguan ang ngipin, ang huling likha ko, ay buhay na, hindi nyo na siya mapipigil, dahil, siya ay tao noon, at ginusto niyang bumalik. Napakunot noo si Elma, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Mang Carlo sa isang bulong na halos hindi marinig. Si Ruel, siya ang utak ng tunay kong obra, bumagsak ang katahimikan sa grupo, napaatras si Elma, hindi, imposible, patay na si Ruel, hindi siya papayag sa ganito. Hindi siya pumayag, sagot ni Mang Carlo, pero minulat ko siya, at nung iminulat ko siya, tinanggap niya. Sinungaling, sigaw ni Elma, sabay bigwas ng palad sa mukha ng matanda. Ngunit bago pa makagalaw si Tomas, umuga ang lupa, muli silang nakarinig ng mga yabag, mas mabigat, mas buo, mas sabay sa bawat tibok ng takot. Mula sa pinakaloob ng kuweba, may naglalakad, mabagal, mabigat. Lumabas ang isang nilalang na halos mas mataas pa sa kisame, ang balat nito ay halo ng pulang laman at may kantab na bakal, ang mukha ay hindi na mukhang tao, ngunit sa likod ng bakal na maskara, nandoon ang hugis ni Ruel. May marka sa noo nito, ang tornilyo, Ruel, bulong ni Elma, nanginginig ang boses. Hindi na siya si Ruel, sagot ni Mang Carlo, nakangisi, siya na ngayon ang susi ng bagong katauhan, ang obra maestra ko, may puso ng tao, katawan ng makina, at isip ng pagwasak. Lumapit si Ruel, o ang dating si Ruel, tumigil ito sa harapan nila, tahimik, parang pinagmamasdan sila. Ruel, ako ito, si Elma, pakiusap ng dalaga, nagkislapan ang pulang ilaw sa mata ng nilalang, ngunit sa likod nito, tila may bahid ng pag-aalinlangan. Alalahanin mo si Tiyuhin Berto, ang sabayang pag-aani sa palayan, ikaw ang laging nagdadala ng tubig sa tractor. Ilang segundo ang lumipas, kumurap ang ilaw sa mata ni Ruel, ngunit Elma, bulong ng tinig nito, mabagal, parang putol-putol, napakasakit, ng pagbalik, sabay niyang itinaas ang dalawang kamay, at mula roon, may lumabas na mahabang kadena na may nakakabit na mga matutulis na kawit, tumama ang isa kay Rene, sugatan na rin, at napasigaw ito habang nahila papalapit sa nilalang. Putulin ang mga kable, sigaw ni Tomas, mabilis na sinugod ni Orly ang nilalang at pinagsasaksak ang mga kadena, pero lumaban si Ruel, tinulak siya sa bato, at nang mahulog ito, duguan ang kanyang ulo. Si Tomas naman ay naglabas ng bagong sandata, isang pana na gawa sa sungay ng kalabaw, nilagyan ng talam ng basag na kampana mula sa simbahan. Kung may natitirang si Ruel sa loob mo, patawad, aniya. Tumama ang pana sa dibdib ng nilalang, saktong sa gitna ng umiilaw nitong puso. Parang kuryente ang gumalaw sa katawan ni Ruel, napaluhod ito, kumislap-kislap ang mga mata. Elma, muli nitong Yuzal, tulungan mo kong tapusin to. May natitira pa sa kanya, sigaw ni Elma, hindi pa huli. Hinawakan niya ang garapon ng tornilyo, ang parehong garapon na nakuha niya mula sa pandayan, inilabas niya ang isang tornilyo at nilagay sa palad ni Ruel. Ruel, tandaan mo ito, ikaw ang una, at ikaw din ang magtatapos sa sumpang to. Dahan daw ang kinuha ni Ruel ang tornilyo, ikinapit ito sa sariling ulo, saktong sa gitna ng kanyang noo. Isang malakas na puwersa ang kumalat, lumiwanag ang buong kuweba, nagsimulang manginig ang mga nilalang sa paligid, isa-isang nagputukan ang mga tornilyo sa katawan nila, nagkales-kales, at bumagsak sa lupa. Anong ginawa mo? Sigaw ni Mang Carlo, pumipiglas sa mga tanikala. Pinutol niya ang koneksyon mo, sagot ni Tomas, gamit ang unang tornilyo, ang pangunahing ugat ng kontrol mo.
Tumayo si Ruel, bagamat sugatan, bakas sa mukha ang kapayapaan. Wala nang susunod sa'yo, Mang Carlo, ako na ang huling obra mo, wika niya. Lumapit siya sa matanda, hinawakan ito sa balikat. Isang paalala para sa mga panday sa impyerno, dagdag ni Ruel, ang apoy na ginagamit nyo para lumikha, ay siya ring sunog na tutupok sa inyo. Itinulak niya si Mang Carlo sa gitna ng nabubuwal na pugon sa likod ng kuweba, isang apoy ang lumamon sa katawan ng matanda, pagkatapos ng lahat, bumagsak si Ruel sa lupa, nanginginig, hinihila ng lakas ng loob ang huling hininga, salamat, wika niya, salamat, Elma, napaluha si Elma habang niyakap ang katawan ng pinsan, patawad, hindi kita nailigtas noon, pero ngayon, ikaw ang nagligtas sa amin. Ang pagsabog sa kuweba sa paanan ng bintugan, bumalik sa unti-unting katahimikan ang baryo ng San Marcelino, subalit ang katahimikang ito ay tila binabalot pa rin ng anino ng pangamba, sa bawat kanto, sa bawat tingin ng matatanda, naiiwan ang takot na baka muling bumalik ang mga nilalang na bakal. Ngunit para kina Tomas, Elma, Orly at Rene, hindi lang ito isang simpleng takot, isa itong panata, na kailanman ay hindi na nila hahayaan pang umusbong muli ang kabaliwan ni Mang Carlo. Isang araw, muling pinuntahan ng grupo ang guho ng pandayan ni Mang Carlo, ngayoy pinagsakluban na ng abo at damo, sa gitna ng dating pugon, may nakita silang kakaiba, isang maliit na kahon na yari sa bakal, ngunit may ukit ng mata sa ibabaw, may inisyal na, RK, sa ilalim. Ruel Carlo, bulong ni Elma, ito ang iniwang kahon ni Ruel. Binuksan nila ito gamit ang lumang tornilyo, ang pangwakas na tornilyo na hindi kailanman nawala sa garapon. Nang bumukas ito, tumambad sa kanila ang isang maliit na sulat, nakasulat sa tinta ng dugo. Mas mahigit kung nababasa mo ito, nangangahulugan itong natapos ko na ang dapat matapos, ngunit hindi ako lubos na payapa, dahil bahagi ng nilalang na ginamit ni Mang Carlo ay hindi lang ang utak ko, kundi pati ang alaala ng iba, lahat ng mga nilalang ay may piraso ng mga taong ginamit niya, pakiusap, kung may natitira pa, tapusin nyo na rin sila, hindi ako ang huli. Napatingin sila sa isa't isa, may iba pa pala, bulong ni Orly. Ang tanong, nasaan sila ngayon? Sagot ni Tomas. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang pangkaraniwang galaw ng baryo, ngunit si Elma, gabi-gabi ay binabangungot pa rin, mga imahe ng mga nilalang, boses ni Ruel, at ang impit na sigaw ng mga kaluluwang ginawang bahagi ng mga makina. Sa isang gabi ng ulan, habang nakatitig siya sa bubong ng bahay, napansin niyang kumikislap ang isang bagay sa ilalim ng kanilang puno ng mangga. Lumapit siya, isang bakal na mata, iisa ang disenyo, ang inukit na simbolo sa kahon ni Ruel. Muling bumalik ang kilabot, hindi pa tapos, kinabukasan, muling inipon ni na Tomas ang Bantay Baryo, ngayon ay mas marami na sila, mga kabataang nagboluntaryo, mga dating sundalo, mga manggagamot, nagtayo sila ng panibagong taguan sa ilalim ng simbahan, kung saan nila itinatago ang lahat ng natitirang gamit ni Mang Carlo, mga tornilyo, blueprint, at kahit ang mga natagpo ang bahagi ng hindi pa aktibong nilalang. Desisyon ang sunugin ang lahat, ngunit may isang bagay silang hindi nasira. Isang bakal na puso, pinapakilos ng hindi pangkaraniwang enerhiya, at hindi tinatabla ng init. Buhay pa ito, ani Orly, o, naghihintay lang ng bagong katawan. Sa huling gabi bago nila ito ilibing sa pinakamalalim na bahagi ng sapa, nagdasal si Elma. Ruel, kung may natira pa sa'yo, patnubayan mo kami, bigyan mo kami ng lakas, upang tapusin ang panaginip mong naging bangungot. Tahimik ang paligid, walang kidlat, walang tunog, ngunit may dumaang malamig na simoy ng hangin, at ang bakal na puso, sa unang pagkakataon, tumigil sa pagtibok. Pagkaraan ng isang taon nagdaos ang bayan ng Pista ng Liwanag, isang bagong selebrasyong inialay sa lahat ng biktima ng kabaliwan ni Mang Carlo. Sa gitna ng plaza, itinatayo ang isang monumento, isang lalaki na may martilyo, hawak ang itak, at may tornilyo sa kanyang palad.
Hindi si Mang Carlo ang tinutukoy, kundi si Ruel, ang panday na minsang ginamit, ngunit sa huli nagsakripisyo upang putulin ang tanikala ng kasamaan. Sa pagtatapos ng misa, lumapit ang isang matandang babae sa paanan ng monumento, hinawakan niya ang paangyari sa bakal, at binulong, "Ruel, anak, tapos na, payapa ka na." Tumulo ang kanyang luha, bumagsak sa paanan ng rebolto. At mula roon, tila umihip ang hangin, mas malamig, mas magaan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.